Ate, may tumatawag sa cellphone mo. Kanina pa nagro-ring kaya sinagot ko. Pero wala naman na. Si Carl habang humahangos na lumabas sa bahay patungo sa kinaroroonan nila. Sino? Tanong niya sa kapatid dahil wala naman siyang maalala na may tatawag sa kanya sa ganitong oras na ng gabi. Hindi ko alam. Sinabi lang niya na gusto kanya makausap tapos sabi ko wait lang po, nasa labas kausap si Kuya Ivan. Sabi ko. Ani ng kapatid na nagtataka pa ata kung bakit biglang nawala ang kausap sa cellphone. It's okay. Tatawag din yan mamaya kung may importanteng sasabihin. Wika niya sa kapatid at tumango naman ito pagkatapos ay ibinigay ang cellphone sa kanya saka bumalik sa loob. So, you have suitors na? Buska ni Ivan pagkaalis ni Carl at natawa siya dito. Wala no? Baka na wrong dial lang iyon. Saad niya ngunit hindi pa rin maalis sa mga ngiti ang panunudyo. Wow, ate, ikaw ba yan? Si Lance nang mababaan niya ang kapatid sa kusina. Maaga siyang naghanda para sa pagpasok kaya nakabihis na siya bago bumaba at mag-agahan. Umiiwas siya sa traffic kaya kailangan niyang umalis ng maaga sa bahay. Nginitian lamang niya ang kapatid habang dumiretso sa may cupboard upang kumuha ng tasa at magtimpla ng kape. Seriously? Pwede na magpaganda sa opisina niyo? Si Lance na humarap pa sa kanya at tatawa siya dito. Nasabi pala niya sa kapatid dati na bawal ang magpaganda sa kanilang opisina kaya nagtataka ito sa maayos niyang itsura. Kahit simple ay nag-e-effort din kasi siyang maglagay ng konting makeup sa mukha at pumili ng damit na talagang bumagay sa kanya. Tumango lamang siya sa kapatid pagkatapos ay hinarap ang pagtitimpla ng kape. Ano ba kasing nakain niya at nagmamaganda siya sa araw na ito? Much better. You look younger and prettier. Komento ni Lance at umabot yata hanggang sa kanyang tenga ang pagkakangiti. I miss the old you. Yung may pagkamaarte pero sobrang pretty. Turan pa ni Lance at minulagatan niya ang kapatid. Hoy, hindi yun pagkamaarte. Kikay yun. Wika niya at tumawa ang kapatid. Yun, kikay kung kikay. Sana ganyan na lang palagi. Ang cute mo kaya. Ani ng kapatid at nag-make face siya dito. Malayo pa ang sahuran. Huwag mo akong makit-cute dyan. Salip ay turan niya bago umupo sa harap ng mesa at kumain. So, nakapag-usap na kayo ni Kuya Ivan? Pag-iiba ng usapan nito habang may ibang kinukuting-ting sa may lababo. Oo. At? Magkaibigan na lamang kami ngayon. Is that okay with you? Oo. No hard feelings? Wala. Yung totoo? Wala nga. Mulagat niya sa kapatid at natawa ulit ito. Ang aga-agay pinagkakatuwaan na naman siya ng kapatid. Pero in fairness, hindi talaga niya namalayang broken siya sa paghiwalay nila ni Ivan. Siguro dahil busy siya sa pangangailangan nilang magkakapatid at nawala sa isip niya ang pagiging broken. Maaga siyang nakarating sa opisina. Mga ilang tao pa lamang ang mga nakasabay at nakasalubong niya sa pasilyo ng building. Kilala na din siya bilang secretary ng CEO kaya halos nakangiti na rin ang lahat sa kanya. Yung iba ay niyuyukuran din siya at ibinabalik din niya ang pagbati sa pamamagitan din ng pagyuko. Kahit nasa opisina siya ng pinakamataas na tao sa buong Del Mundo Corp, ay wala pa din sa isip niya na mas nakalalamang siya sa sinumang empleyado. Palagi siyang nakangiti sa lahat kaya smooth ang bawat transactions ng mga ito papunta sa CEO. Pagdating niya sa kanyang working station ay nag-retouch siya at saglit na pinasadahan sa salaming pader kung nasa tamang ayos ang kanyang damit. Nang makitang maayos na ang lahat sa kanyang sarili ay sinimulan na niyang binuksan ang desktop at tinignan ang mga dumating na transactions sa email. Naayos din niya ang sked ni Caleb kahapon at ibibigay na lamang niya ito pagdating ng binata. Pagkaalala niya dito ay bigla siyang napangiti ng walang kasintamis. Ang mga kaganapan sa pagitan nilang dalawa ng binata sa mga nagdaang araw ay tila nabigyan ng linaw kagabi. Hindi man nila direktang aminin ay may mutual understanding na namamagitan sa kanilang dalawa. Attracted sila sa isa't isa at hindi niya may kakailang nakikilig siya sa tuwing maaalala ang binata. Nakangiti ang dalaga habang sinisimulan ang mga gawain nang bumukas ang pintuan sa kanilang opisina. Inaabangan niya talaga ang pagdating ni Caleb kaya't agad siyang tumayo at binati ito habang nakangiti ng walang kasintamis. Good morning, sir. Energetic niyang bati sa binata ngunit tila hindi siya nakita at narinig ni Caleb sapagkat napakaseryoso na mukhang dumiretso ito sa loob ng pribadong opisina na hindi man lamang tumitingin sa kanya. Sa ginawa nito ay unti-unting napalis ang matamis niyang pagkakangiti habang nakasunod ang mga mata sa likuran ng binata.
Napaisip siya na ilang saglit pero nagkibit din pagkatapos dahil baka meron itong ibang iniisip o di naman kay may problema sa business kaya bad mood ito nang dumating. Sa isiping iyon ay bumalik ang maganda niyang pagkakangiti. Dadalhin niyang schedule ng binata sa loob at baka sakaling gumanda ang mood nito kung makita siya. Ganoon naman 'di ba? Yung tipong magbabago ang mood kapag espesyal ang taong nasa paligid. Natawa siya sa sarili dahil sa naisip na espesyal siya sa binata. Kumatok siya ng 3 beses sa pintuan ng private office nito ngunit nang hindi ito sumasagot ay kusa na lamang niya binuksan iyon upang pumasok. Nakita niyang nakafocus ang atensyon ng binata sa binabasang dokumento at hindi pa yata siya na malayang pumasok at nakalapit sa harap ng table nito. "Hello sir, nandito po yung schedule niyo for today." Turan niya na sinadyang pinisigla ang boses, baka sakaling mahawa ito sa kanyang pagiging energetic. "Just put it there." Simpleng turan lamang nito habang hindi inaalis ang mata sa binabasa. Natigilan siya ng bahagya ngunit ngumiti rin pagkatapos. "Okay sir, do you need coffee or something po?" Kahit paano ay masigla pa ring turan niya dito. "No, I don't need anything." Agad nitong saad na hindi malamang nag-aksayang tumingin. Napakaseryoso pati ang mukha nito kung kaya't na-realize niyang hindi nga ito basta lamang masama ang gising kundi bad mood nga ito at wala siyang idea kung ano ang rason. "Sige sir, sa labas lang po ako." Pahayag niya dito at nagbow pagkatapos ay tinungo na ang pintuan na hindi na hinihintay pa ang sagot nito. Hahayaan niya muna ang binata sa kung ano mang problema nito dahil naniniwala naman siyang lilipas din ang pagiging bad mood nito. Bumalik na lamang siya sa kanyang desk at ipinagpatuloy ang ginagawa. "Sis, baka tapos na ni bossing yung finorward namin documents. Kailangan na kasi yun para sa pag-purchase ng mga supplies. Baka mawalan tayong lahat ng gagamitin kung hindi pa niya yun pipirmahan." Si Karen, from Finance Department. Alam niyang urgent ang document na hinihingi sapagkat ito na mismo ang tumawag sa kanya upang mag-follow up. "Wait lang sis ha, titingnan ko kung tapos na ni sir. Maraming papers na nakabinbin sa table niya pero inuna ko naman sa pila kanina sa inyo." Saad niya sa kabilang linya at tila nakahinga pa ito ng maluwag nang malamang priority ang kanilang papel. "Salamat sis, sana meron na mamaya." May pag-aalalantura ni Karen at napangiti siya. "Okay sis, inform kita agad." Paalam niya dito at nagpasalamat na naman ulit ito bago ibinaba ang telepono. Dahil urgent ay napilitan siyang tumayo mula sa ginagawa at tinungo ang pintuan ng private office ni Caleb. Medyo nag-alinlangan pa siyang kumatok dahil baka ayaw pa nitong mastorbo. "I said I don't need anything." Hindi pa man niya naiaawang nang malaka ang pinto ay narinig na niyang iritadong boses ng binata. "Sorry sir, follow up ko lang po sana kung okay na yung document galing sa finance department. Pero kung hindi pa, sasabihin ko na lang po na hindi pa tapos. Pasensya na po." Halos natigilan siya sa pagsusungit nito ngunit agad ding nakabawi kaya hinila din agad pasara ang pinto. Dati-rati naman ay ganoon talaga ang trato sa kanya ng binata at wala namang kaso sa kanya. Bakit parang ang bigat ng dibdib niya ngayon? Kahit simpleng pagsingha lamang nito sa kanya? Hinilot niya na ilang beses ang kanyang noo habang sinasabihan ng sarili na nagawa lamang ng binata iyon dahil may problema siguro sa pinapamahalaang negosyo. Bumalik siya sa kanyang desk at pilit na ifinokus ang isip sa kanyang ginagawa. "Here's the documents. Send them back to finance office as soon as possible." Halos malaglag ang puso ni Kaylin sa gulat nang biglang magsalita ang binata sa harapan ng kanyang table. Tila nawala siya sa mundo dahil hindi niya namalayan ang paglabas nito sa sariling opisina at lumapit sa kanya. "Okay sir, right away po." Turan niya na agad tumayo habang hawak-hawak na isang kamay ang dibdib. Kinuha niya ipinatong na binatang folder sa kanyang mesa at pinasadahan kung kumpletong napirmahan lahat ito. Nang ma-check ang lahat ay tumingin siya sa binata upang magpasalamat, ngunit nakatitig ito sa kanya ng mariin na tila hinahalukay ang pinakaloob-loob ng kanyang pagkatao. Sa ekspresyon ng mukha nito ay tila nagtatalo ang isip kung mapagkakatiwalaan ba siyang tao o hindi. Hindi niya tuloy alam kung ngingiti siya o hindi dito. "Thanks for this." Pahayag na lamang niya sabay-san niya sa hawak na folder. Sa tinuran niya itumaas ang kilay ng binata pagkatapos ay unti-unting ngumiti ng nakakaloko. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay tumalikod at walang lingon-likod na tinungo ang pinto palabas. "Aalis ka?" Hindi niya namalayang turan at nakimkim niya ang bibig nang huminto ang binata at umarap sa kanya. "What I mean is, wala kasi sa schedule lumabas ngayon. Pero kung may pupuntahan ka, gagawin ko na lang ng necessary arrangement yung mga ibang errands mo dito sa loob." Mabilis niyang paliwanag sapagkat nakataas ulit ang dalawang kilay nito. Kung hindi pa naman kasi siya pakialamerong froggy, tinanong pa talaga kung aalis ito.
Parang gusto nga niyang magsisi ng million times, lalo at bumalik ito sa harapan niya at inilapit ng mabuti ang muka sa kanyang muka at pinagtagpo ang kanilang mga mata. Why? Do you miss me? Sad nito sa mahinang boses na halos magdikit din ang kanilang mga labi. Sa sobrang lapit nito ay nastatwa na lamang siya sa pagkakatayo habang halos magiba ang dibdib sa labis na pagpintig ng kanyang puso. Pinaglakbay ni Caleb ang mga mata sa kanyang mukha at napapikit siya nang mapadako ito sa kanyang mga labi. Hinintay niyang halikan siya ng binata ngunit halos tumaas ang lahat ng dugo sa kanyang muka nang marinig niya itong bahagyan tumawa ng sarkastiko. At bago pa siya lumubog sa kahihiyan ay tinalikuran na siya ng binata patungo sa may pintuan. Pagkalabas ni Caleb sa pintuan ay naipaypay ni Kaylin ang dalawang kamay sa mukha. Feeling niya biglang uminit ang panahon kahit na naka-full sa pinakamalamig na temperature ang aircon. Ramdam pa niya ang pangangapal na mukha sapagkat nag-assume siyang hahalikan siya ng binata kaya pumikit siya tinintay na dumampi ang mga labi nito. Sa kasamaang palad ay mali ang kanyang inakala. Sa halip ay iniwan siya at pinagtawanan. Kung pwede lang talagang lumubog siya sa kinatatayuan dahil sa labis na pagkapahiya. Masyado yata siyang na-overwhelmed sa ipinakita nitong sweetness kagabi at mali ang inisip niyang may something sa kanilang dalawa. Ay, Kaylin, kung hindi ka naman talaga assuming. Halos kutusan niya ang sarili dahil hindi siya nag-iisip. Hindi na bumalik si Caleb sa opisina at kung saan man ito pumunta ay wala siyang ideya kaya sumakit ang kanyang ulo sa kaliwat kanang tawag mula sa iba't ibang department na nagpa-follow up sa mga documents na pipirmahan ng binata. Wala naman siyang magawa, basta na lamang lumayas ang boss niya at gustuhin man ang lahat o hindi ay maghihintay silang lahat sa pagbabalik nito. Pasado 6:00 na makababa siya mula sa pinakamataas na palapag ng building kung saan nandoon ang opisina ng CEO. Pwede naman siyang umuwi ng mas maaga ngunit tinapos muna niya ang mga nasimulang gawain sa araw na ito. Naglalakad na siya patungo sa hintayan ng taxi na may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay nakangiting Kuya Delphine ang kumakaway sa kanya. Miss Kaylin, pauwi ka na? Sad dito na makalapit sa kanya. Oo, kuya. Nakangiting turan niya habang pasimpleng tumingin sa paligid kung nandoon ang binata. Kapapasok lamang niya kanina. Hindi ba kayo nagpang-abot sa taas? Turan ni Kuya Delphine at umiling siya. Hindi naman, kuya. May nakalimutan siya sa opisina. Pahayag niya at ngumiti. Feeling ko, pero nandito naman na sa baba. Si Kuya Delphine at napakunot siya kung anong sinasabi nito. Ngunit tumawa ito nang may pambubuska kung kaya't napailing siya sa pambibiro nito sa kanya. Sige po kuya, mauna na po ako sa inyo. Maya-maya ay paalam niya dito. Baka biglang bumalik si Caleb at hindi niya alam kung paano niya haharapin ito na hindi makakaramdam ng pagkapahiya. Sabay ka na sa amin, doon din naman kami dadaan sa inyo. Mahirap makakuha ng taxi ngayon. Tama-tama, ayan na sa bossing. Wika ni Kuya Delphine sabay nguso sa paparating na binata. Agad naman dinaga ang kanyang dibdib. Parang gusto niyang kumaripas ng takbo o di naman kaya ay magtakip ng muka, lalo at ilang hakbang na lamang ang lapit nito. Let's go! Formal na turon nito kay Kuya Delphine pagkatapos ay dumiretso na ang lakad sa nakaparadang sasakyan. Lihim siyang napahinga ng maluwag sapagkat tila hindi siya nakita ng binata. Susunod na lamang kuya. Sige po, maraming salamat. Mabilis din niyang paalam kay Kuya Delphine upang makalayo na din siya. Bago ma-realize ng binata na nandoon siya, kumuway siya kay Kuya Delphine pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa hintayan ng taxi. Sir, hindi ba natin isasakay si Miss Kaylin? Mahirap sumakay ng taxi ngayon, baka gabihin siya sa pag-uwi. Ani Kuya Delphine kay Caleb nang makaupo sa harap ng manibela. Why, does it matter to you? Supladong pahayag ng binata at bahagyang napangiti ang driver. Kawawa lang naman kasi sir, baka ilang oras yung tatay at maghihintay dyan. Paliwanag ni Kuya Delphine pagkatapos. Inirapan ni Caleb ang driver mula sa salamin ngunit pasimple siyang tumingin sa labas kung saan nakikita ang dalaga nakatayo sa may di kalayuan habang naghihintay ng taxi. Kahit nakatalikod ang dalaga ay nagagandahan siya sa tindig at kilos nito. Hindi naman ito beauty queen o model pero maganda ang pangangatawan kahit simple lamang ang pananamit. Nakatali ng puting ribbon ang hanggang balikat nitong buhok at kung kaya't na-expose ang maputi at makinis nitong leeg kung saan pinakapaborito niyang halikan at isuksok ang mukha. Sige sir, alis na tayo. Siguro na may makakasakay si Miss Kaylin hanggang 8:00 ng gabi dyan. Pukaw ni Kuya Delphine sa kanyang pagmumuni-muni at hindi niya napigilang mapamura na siya lamang ang nakakarinig. Ngunit bago pa man apakan ni Kuya Delphine ng silinyador ay wala sa sariling. Binuksan ng sasakyan at tinungo ang kinatatayuan ng dalaga. Are you waiting for someone to fetch you?
Sad niya na makalapit sa dalaga. Gusto niyang mangiti sa pagkagulat nito ngunit mas pinili niyang magbukang seryoso. Sa distansya nila ng dalaga ay naamoy niya agad ang napakabangong scent nito. Parang gusto niyang hilahing palapit sa katawan at iburo ang mukha sa buhok nito. Sir, pasensya na. Hindi ko na malayang nandito kayo. Tura ng dalaga na halatang nagulat pagkakita sa kanya. Bigla siyang na-curious kung nagulat ba ito dahil sa presensya niya o dahil baka dumating ang hinihintay nito. Hindi yun makakarating. Get in the car. Sarkastikong pahayag niya. Nakikita niyang parating na si Delphine at any moment ay mag-stop ang sasakyan sa harap nila. Okay lang po sir, magta-taxi na lamang po ako. Wika ng dalaga kung kaya't biglang uminit ang ulo ng kanyang tenga. Sa laki ng inis niya sa babaeng ito mukhang sasagarin pa niya sa pag-decline ng kanyang pagmamagandang loob. Sir, Miss Kaylin, sakay na po kayo. May kalakas ang tura ni Kuya Delphine nang mabuksan ang likod na parte ng sakyan. Rumihistro sa mukha ng dalagang pagkalito at hindi niya alam kung bakit. Mas lalo siyang nainis sa isiping hindi ito makapag-decide dahil may hinihintay na ibang tao. Muntik na naman siyang tamaan sa kamandag nito kaninang umaga sa simpleng pagngiti. Mabuti na lamang at magaling siya mag-control sa sarili dahil kahit nagagalit siya dito ay parang gusto pa rin niya itong ikulong sa bisig at halikan. Sakay na. Maraming palabas na sasakyan at magkakos tayo ng traffic dito. Pahayag niya pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng dalaga at hinila patungo sa nakabukas na sasakyan. Hindi na ito nakapagprotesta dahil hindi niya binitawan ang kamay nito hanggat parehong nakaupo sa likuran. Okay na sir? Nakangising tura ni Kuya Delphine nang makasampa sa driver's seat. Yes, to my grandma's house. Supla ditong turan niya sa pambubuska nito pagkatapos pinindot ang isang button sa gilid at biglang nagkaroon ng wall sa pagitan ng driver at passenger seat sa likod. Simpleng chismoso ang kanyang driver at hindi niya nagugustuhan ang pasimpleng pambibiro nito sa kanya. Baka ma-out of route po kayo. Ibaba niyo na lamang po ako sa may intersection. Wika ng dalaga at pakunot ang noon tumingin siya dito. Bakit ang mamadali itong makawala sa kanyang paningin samantalang nagbuka itong baliw sa paghihintay sa pagdampi ng kanyang mga labi kaninang umaga? He was a fool to ignore her, to deny himself the touch of her lips and the feel of her skin. Maghapon siyang walang ginawa kundi isipin ang babaeng ito sa pagiging salawahan. He found out that Ivan, his cousin's boyfriend, had been with her last night. So, someone is waiting for you at the intersection? Sarkastikong pahayag niya at agad itong umiling. Wala! Hindi makapaniwalang tura nito. Sa reaksyon ng dalaga ay mukha namang nagsasabi ng totoo ngunit na itaas pa rin niya ang kilay dito. Good. Mabuti kung ganoon. At least, we're clear with that. Sarkastiko pa rin pahayag niya dito. Bigla itong tumingin sa kanyang mukha at nagsalubong ang kanilang mga mata. Nagtatanong ang mga mata nitong tumitig sa kanya ngunit pinukol niya ito ng matalim kaya agad ding ibinaba ang paningin. Nasa po nito ang noo at tila hindi makapaniwalang umiling. Nahiwagaan siguro kung saan nanggagaling ang inis niya dito. Maya-maya tumunog ang cellphone ng dalaga na nakapaloob sa loob ng daladalang bag. Mauna na kayong kumain. Medyo malilate akong uuwi. Nag-overtime ako. Tura nito pagkatapos pindutin ang answer key button ng cellphone. Napataas ang kilay niya sapagkat nasulyapan niyang nawala sa screen nito ang mukha ni Jimin Park. Kahit paano ay lihim siyang natuwa sapagkat sinunod nito ang utos niyang tanggalin sa screensaver ang mukha ng K-pop idol. Family day? May trabaho ko bukas. Sasabihin ko na lang kina Kuya Lance at Mark mo para silang kasama mo ha. Susunod na lang ako pupunta, okay? Sige. Sabihin mo kay kuya kung anong babaunin niyo bukas para ma-prepare niya ngayon. Agahan mong matulog para may energy sa mga activities niyo bukas. Pauwi na ako pero huwag mo na akong hintayin. Just go to bed and sleep. Don't forget to pray. Love you, bye. Hindi niya ugali ang makinig sa kahit na anong usapan ngunit napansin na lamang niya nakikinig siya sa pakikipag-usap nito. Naniniwala naman siyang miyembro ng pamilya nito ang kausap ngunit ang nakaagaw ng kanyang atensyon ay para itong nanay na maalalahanin at malambing sa kung sino ang nasa kabilang linya. Pagkatapos nito makapag-usap ay gumawa ito ng mensahe at isinend sa hindi niya masyadong mabasa na pangalan. Then saglit na nilaro-laro ang cellphone ng paikot-ikot ngunit nang magsawa ay ibinalik din ito sa loob ng bag. Pagkatapos ng halos kalahating oras ay nasa villa na sila ng kanyang abuela. Kagagaling lamang nito mula sa asyenda nila sa probinsya at hindi pwedeng may umabsent sa kanyang mga apo kapag nagagawi ito sa Maynila. Sir, nandito na po tayo sa villa ng lola ninyo. Pagbibigay alam ni Kuya Delphine bago bumaba at binuksan ang pintuan na sasakyan para sa kanila. Thank you. Wika niya sa driver pagkatapos ay nauna nang bumaba.
Nakita niyang may mga sasakyang nakaparada sa bakuran ng villa, kaya sigurado siyang nasa loob na ang kanyang mga pinsan. Hala, kuya, nakalimutan mo akong idaan sa bahay namin. Narinig niyang pahayag ni Kailin habang palabas sa sasakyan. Abay, sabi ni Sir dito tayo sa bahay ng kanyang lola. Si Kuya Delphine habang nalilitong napapakamod sa ulo. Naku, hindi ako kasali kuya. Bakit ba hindi ko na malayang napadaan tayo sa subdivision namin? Problemadong wika ng dalaga at lihim siyang natawa. Paano nga nila madadaanan ang lugar nito kung sa ibang way dumaan ang kanilang driver? Ay, naku sorry. Hindi nga pala ako dumaan sa lugar ninyo kasi ibang daan ang pupunta dito. Paghingi ng paumanhin ng kanyang driver at napangiwi ang dalaga. Let's get inside. May sunod-sunod na oras ng pagkain sa lola at hindi siya pwedeng malipasan ng gutom. Pagbabatiin niya sa dalawa at may pag-aalalang napatingin sa kanya ang dalaga. Sige lang sir, hihintayin ko na lamang po kayo dito sa loob ng sakyan. Tura ng dalaga at napakunot noo siya dito. Gusto mo bang mabuhat papasok sa loob ng bahay? Naghahamong tura niya dito habang nakataas ang isang kilay. Agad naman itong nagparni kung kaya't bigla itong tumayo at halos nagkukumahog na lumabas sa sasakyan. Bagya siyang napangiti dahil sa takot nitong gagawin niya ang kanyang sinabi. My favorite apo. Salamat sa Panginoon at dumating ka rin. Hindi pa man sila nakakarating sa pintuan ng villa ay sumalubong na ang nasa humigit 60 anyos na babae sa binata habang nakabukas ang dalawang kamay at ready sa pagyakap dito. Hey Grandma, I miss you. Masayang tura ni Caleb sa kanyang lola kasabay ng mahigpit na pagyakap dito. My darling, apo. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Kala ko hindi ka na darating. Magtatampo na sana ako sa'yo. Paglalambing na matanda at tatatawang hinalikan ni Caleb ang ulo nito. Pwede ba naman yun? Siyempre darating at darating ako para sa inyo. Saad dito at kitang-kita ang labis na pagkatuwa sa mukha ng matanda. Lumaki si Caleb sa poder ng kanyang lola sapagkat maliit pa lamang ito'y nagtatravel na ang mga magulang dahil sa negosyo ng pamilya. Ang ama niya kasi ang panganay sa apat na magkakapatid na Del Mundo at itong humawak ng responsibilidad upang pangalagaan ang negosyo na nagsimula pa sa kanilang mga ninuno. Kaya kung may tao mang pinakamaalaga sa kanya ngayon o pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang lola at gaya ng sinabi ng binata ay pupuntahan niya ito kahit gaano pa siya kabisi sa trabaho. Hindi ka na umuwi sa asyenda? Masyado ka ng workaholic. Di ba sabi ko huwag mong gayahin ng iyong ama? Tura ng lola ng binata at nakatawang kinabig ni Caleb ang ulo nito at sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan niya ito sa ulo. I always remember that, Grandma. Kaso maraming trabaho sa opisina kaya hindi ako makauwi-uwi. But you're always in my thoughts. Malambing na wika ng binata at napakalawak ang ngiting na mutawi sa bibig nito. Okay, but who's this pretty lady? Nakangiting baling nito sa dalagang nasa likuran ni Caleb. Let me guess. Kailin? Saad dito at agad namang nagbaw ang dalaga dito. Hello po, magandang gabi. Magalang nabati ng dalaga habang nahiwagaan kung bakit kilala siya ng matanda. Hello, pretty lady. I heard a lot about you. Nakangiting pahayag nito at tila natarantang nagpakawala ng ngiti ang dalaga. Hindi na nagtaka si Caleb bakit alam ng kanyang abuela ang tungkol sa dalaga. Kahit pa travel lang ang kanyang ina ay madalas itong nakikipagkwentuhan sa kanyang lola. Ikinagagal ko po kayong makilala, ma'am. Kaming pahayag ng dalaga at mas lalong lumawak ang pagkakangiti na matanda. Call me Grandma. Grandma Isabel. And I'm more than happy to meet you, Iha. Ani ng abuela ng binata at natapik nito sa balikat dahil sa sobrang excitement. That's enough, Grandma. Mamaya na kayo makapagkwentuhan. Pumasok na muna tayo at kumain. Baka malipasan kayo ng gutom. May pag-aalalang tura ni Caleb at nakangiting sumang-ayo naman dito sa apo. Sure. Tara na sa loob para makakain na tayo. Kailin, feel at home, Iha. You're very much welcome in this house. Saad nito sa dalaga at kung ilang ulit namang nagbaw ang dalaga dito upang magpasalamat. Salamat po. Maraming salamat. Ani ng dalaga dito. No worries. Come, let's get inside. Wika nito habang nakaakbay ang binata at iginiya itong papasok sa loob ng villa. Wala namang nagawa si Kailin kundi sumunod sa dalawa. Hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit kilala siya ng lola ng binata. Ngunit mas nakaramdam naman siya ng relief dahil mukha namang mabait ang matanda. Kahit mayaman ito ay parang wala naman sa itsura nito ang mapang-api o di naman kayo tumitingin sa katayuan sa buhay. Hey everyone, Caleb's here. Let's head to the mess hall for dinner. Masayang saad na matanda na makapasok sila sa napakalawak na sala ng bahay.
Classic ang designs, maging ang mga palamuti dito ngunit sobrang ganda at napakaaliwalas sa paningin. Pagkarinig sa masayang boses ng matanda, isa-isang nagsitayuan ang mga kasama nilang unang dumating sa bahay. Isa-isang nagsilapit ang mga pinsan ng binata at binigyan ng yakap at tapik sa balikat na akala mo'y matagal ding hindi nagkikita. Guess what? Kuya Caleb? Ang pinsang si Abby pagkatapos bigyan ng magkabilang beso-beso ang magkabilang pisngi ng binata. Sa itsura ng mukha ni Abby ay tila excited ito kung ano man ang gusto nitong sabihin sa kanya. Ngunit imbes na sumagot ay tumaas ang kilay niya dito. Kyla is finally back home, and super duper good news is she's now divorced to her incompetent and unfaithful husband. Natutuwang pagbibigay impormasyon nito sa kanya at na-curious man ay napailing siya dito. I think you're really destined for each other, my dearest cousin. Sa wakas matutupad na rin ang matagal mo nang minimiti. Tila nagda-daydreaming ang kanyang pinsan at hindi niya napigilang matawa. Oo, Kyla was the first and last girl that he had admired, but he forgets everything about her when she decided to settle down with his longtime boyfriend. Ay, magtigil ka, Abigail. Hindi ko sino-sino pinapareho mo sa pinsan mo. Ang mabuti pa, pumunta na tayo lahat sa mess hall at kumain. Pagkakat ng kanilang lola na tila hindi aminado sa sinasabi ng pinsang si Abby, kung kaya't pasimpleng nagsitinginan ang magpipinsan sa isa't isa pagkatapos ay nagkangitian. Mabuti pa nga, kanina pa kami nagugutom. Ani ng pinsang si Adrian halos bumungis-ngis ng tawa sa biglaan pagsimangot ni Abigail. May pagkabrat si Abby ngunit tumitigil din ito at hindi na umiimik kapag nagsalita na ang kanilang lola. Iginiya silang lahat sa komedor ngunit bago pa maupo ang lahat ay pinakilala ng matanda si Kaylin sa lahat. Before I forget, meet Kaylin, one of our visitors for this night. Kaylin, my boss and their special friends. Ani ng matanda, talatang nagulat ang dalaga sa biglaang pagpapakilala nito sa kanya. Agad namang nagbaw ang dalaga na mapatingin sa kanya ang lahat. Hello po. Tila nahihiya pambati niya sa mga ito at halos sabay-sabay namang nag-hello ang mga ito. Maliban kay Abigail na mas lalong sumimangot at nalukot ang magandang mukha nito. Bueno, magsuupo na tayong lahat at nang makakain na. Utos ng matanda at nagsipagsunuran din naman ang lahat dito. Pinili ni Kylie ng upuan sa may pinakamalayo upang hindi siya napapansin. Sampid lamang siya sa dinner na ito at wala siyang karapatang maging visible sa paningin ng mga ito. Nagulat siya sapagkat sumunod sa kanya si Caleb at naupo sa kanyang tabi. Tiningnan niya ito ngunit seryosong nakafocus sa ibang atensyon kaya hinayaan na lamang din niya ito. Maya-maya lamang ay nagsimula na ang kainan at kanya-kanyang kuha na ng pagkain ng lahat. Maya't maya din ang sagutan ng usapan ng mga magpipinsan na tila nag-e-enjoy naman ang kanilang lola habang nakikinig sa mga apo. Girls, did you watch the new edition of LV Bag? Ani Abby sa dalawang magagandang babae na kaharap nito. Ngayon lamang napagtanto na ang lahat ng mga babaeng kasama nila at kaharap ay nakasuot ng magaganda at eleganteng dress. Tuloy ibigla siyang nahiya dahil nakasuot lamang siya ng pang-office na damit. Yeah, and it's so cute. I'm going to visit the store soon and I'll purchase one for me. Pahayag ni Lynette na nasa tabi ni Adrian. Sa kilos at galaw ng dalawa ay sigurado siyang magjowa ang mga ito. Me too. Why don't we go together para mas masaya? Si Micah naman at magkasabay na tumango sina Abby at Lynette. How about you, Kaylin? Do you want to join with us? Baling ni Abigail sa kanya na ikinagulat niya ngunit nang mapatingin siya dito ay sarkastiko itong nakangiti habang nakatingin sa kanya. No thanks. Pahayag niya dito pagkatapos ay pinokus na ang paningin sa kanyang pagkain. Why naman? Mas enjoy kaya kung mas marami. Anyway, did you have the latest edition? Maganda din yun. Patuloy pa ni Abby at bahagya siyang natigilan. Alam naman itong hindi niya afford ang mga sinasabi nito kaya gusto lamang siyang ipahiya. Wala. Priority ko ang tuition fee ng aking mga kapatid kaya wala akong idea sa mga branded bags. Makatotohanan ng turan niya, lalo at patuloy itong nakatingin sa kanya ng nakakaloko. That's true. May pinapaaral siya mga kapatid. Biglang pagbubuhat ni Ivan na nasa tabi ni Abby at halos manlaki ang mata niyang tumingin dito. Nginitaan lamang niya si Ivan na mapagtantong nandoon din ito. Hindi na niya kinausap pa ang binata kahit napag-usapan na nilang magkaibigan na lamang sila sapagkat naisip niya maaari maging reaksyon ni Abby. Selosa pa man din ang girlfriend nito at kumukulo ang dugo nito sa kanya. Ngayon pa lamang ay nag-iba na nga ang timpla ng magandang mukha nito. Really? Is that true? Namamanghang tura na matandang Del Mundo mula sa pagiging tahimik at pakikinig sa usapan ng mga apo. Sa halip na tugunin niya ito ay ngumiti lamang siya at tumango. That's great!
I love it. Saad nito at mula sa gilid ng mga matay nakita niyang may pagmamalaking ngumiti si Ivan. Saglit siyang sumulyap dito at pagkatapos ay bahagyang ngumiti, tanda ng pasasalamat. Napukaw ang kanyang atensyon nang biglang may malaglag na cutlery sa pagitan nila ni Caleb. Automatic naman siyang yumuko upang tingnan at pulutin ito ngunit may kasabay ang kanyang kamay sa pagpulot dito. Pagangat niya ng muka upang tingnan na may-ari na isang kamay ay halos magkabunggo ang mukha nila ng binata. Halos isandang kalamang alayo ng mukha nila sa isa't isa at halos tumigil ang kanyang paghinga, lalo na't idinikit nito ang pisngi sa kanyang pisngi kung kaya't halos mahimatay siya. Watch your actions if you don't want to get in trouble. Babala nito sa mahinang boses, pagkatapos ay mabilis pa sa 4 bumalik sa maayos na pagkakaupo. Sandali namang naiwan siya sa ganoong posisyon upang ikumpas ang sarili. Hindi niya mawari ang ibig sabihin ng binata. Napahawak na lamang siya sa noo pagkatapos ay umiling bago bumalik sa pagkakaupo.